ng Diyos kasi buhay pa tayo mga kapatid. Samantala yung iba ay hinatid na last trip. Last trip nila sa ah, last trip na nila ang buhay nila ay biglang nawala. Okay. So we are so happy that once again that we could worship the Lord and fellowship with one another. At napakaganda na hindi tayo inabutan ng isang buwan na bago tayo magkita muli. Ano? So, it is a blessing. Napakasarap na mag-reflect sa kabutihan ng Diyos dahil ah, mga anak tayo ng Diyos and we are to experience no the power of God. Tulad ng kaninang sa ating mission story na nakita ang liwanag sa taong papasok. Okay? Hindi niyo alam siguro mga kapatid na when we are obeying God's will, natutuwa ang mga anghel sa langit. Kaya pag tayo ay pumunta sa isang kapitbahay at i-share natin ang kaligtasan, lalos ang mga anghel sa langit ay natutuwa. Kaya God's presence, kaya huwag tayong mahiya mga kapatid. Yung iba nga nagdadala ng pabalita na hindi naman tama. Kaya tayo pa kaya naniniwala tayo na nasa atin ang tamang panampalataya. So, may all of us will be blessed as we worship the Lord this morning. I would like uh, to announce the song leader for today's service is Brother Joelson Ombao and Sister Bambi in the piano. And then our scriptural reading and pastoral prayer by Brother Jasper Garcia. Our serving deaconesses are Sister Nida and Sister Anching. And the ministry of music will be rendered to the Lord by Brother the Umbao family. And the ministry of the word, Brother Jerry Rapacon. Ito siya yung mga worker natin sa Philippine Publishing House. So, hindi ito ang una niya. He has been our speaker before. So, and then closing prayer, we're a speaker, and then we have our meditation and prayer after the sermon. So, all of us will be blessed as we worship the Lord this morning. Happy Sabbath. Tayo po'y manalangin muna bago tayo umawit. Dear Lord, amin pong inihiling ang iyong presensya ngayong araw worship. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing or worship the King. Oh, worship the King, oh, glorious above. Oh, gratefully sing his wonderful love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of his might. Oh, sing of his grace, whose robe is the light, whose canopy's face, his chariots of wrath, the deep thunder clouds flow. Dark is his path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the
the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. For next song, let's sing Only Trust Him. Let's sing. Come, free soul, my sin oppressed, sing with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. Will save you, he will save you, he will save you now. For Jesus shed his precious blood, which blessings to bestow. Plunge now into the crimson flood that washes white as snow. Only trust him, only trust him, only trust him now. He will save you, he will save you, he will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join this holy band and unto glory go to dwell in that celestial land where joys immortal flow. Only trust him, only trust him, only trust him now. He will save you, he will save you, he will save you now. By the way, our second reading for our officers for the next 2 years will be read this coming Sabbath. So I hope everybody will be present para ito na yung second and final reading for the officers for the year 2026 and 2027. For our call to worship, I would like to read Psalms 108 verses 1 to 5. O God, my heart is steadfast. I will sing and give praise, even with my glory. Awake, lute and harp. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the peoples, and I will sing praises to you among the nations. For your mercy is great above the heavens, and your truth reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens, and your glory above all the earth. May all of us will show reverence as we worship the Lord this morning.
Let's all kneel down. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He will always live and evermore the same. Heaven and earth, he ruled. Come and praise his name. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instinct. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day. A sight that alone may understand beyond thy sovereign sway. And with the white throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. O dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, amin pong hiling, O Diyos, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaamin sa pakikinig ng inyong pabalita ngayong umaga. Pagpalain po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King,
may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion yields 1,000 sacred speeds. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground. To fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching apart to Zion, the beautiful city of God. Para po sa ating scripture reading, kung may mga Bible po kayo dyan, gusto mo sa Joel 1:1-4. Masaya po dito sa King James Version. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation, that which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Tayo po'y lumuhod sa panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation, He intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. Ama namin, banal mga Panginoon sa lahat, kayo po'y lubos papasalamat sa inyo, Panginoon, na kami po'y nagtipon-tipon dito sa bahay-sambahan upang kayo purihin ang inyong banal na pangalan. Kayo po'y papasalamat sa mga aming biyaya aming natanggap sa pagpatawad ng kasalanan. Kami po'y muling maglilingkod at mag-worship po sa inyo. Hiniling po namin ang inyong mga banal na presensya na sumaamin sa aming pag-worship po sa buong araw po ito. Naway, bless niyo po ang aming speakers. Gamitin niyo po siya upang magsalita ng inyong mga mensahe, Panginoon Diyos. I-bless niyo po siya. Dinadalayan din po namin mga kapatiran namin na kasalakuyan po mapunta rito. Ingatan niyo po sila kung nasaan sila naroon. Naway, makarating po sila ligtas payapa. Muli kami nagpapasalamat pa ng Diyos sa biyahe po na binigay sa amin. Nawa kami po ma-bless
sa aming sapat worship po ngayon. Salamat Panginoon Diyos sa pagtugon at pagdinig na kailangan ito. Ito po hinihilin namin sa Panginoon Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, may this Sabbath hour with thee be bright. Amen. Jesus observed wealthy individuals making generous donations in the temple. They were apparently doing the right thing in the right place, but why wasn't he impressed? When Satan can't stop us from giving, he tries to distort our motives. If we see ourselves as owners and then as donors of our own goods, we remove God from his place of honor and bring glory to ourselves. Then Jesus cannot accept our gifts, no matter their size. As creator, he is the rightful owner, the heir of all things. David declared, "All that is in heaven and in earth is yours." The earth and all its fullness, the world and those who dwell therein. And what are we? Merely stewards, entrusted with his resources as a test and for a limited time. Every time he places some of his goods in our hands, he invites us to recognize their origin by returning part of them to him. David summarizes this process saying, "For all things come from you, and of your own we have given you." Not as a donation, but as adoration. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Our deaconesses are now ready to receive our tithes and offering. Hear the words of Scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will never last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there aught that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in his word, and he'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will
pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Let's all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, we are so happy, Lord, that once again we can worship you through our tithes and offerings. We acknowledge that you own everything that we have, and we are returning our tithes and generous offerings because we love to support the work throughout the mission field. May this money, Lord, will continue to help in the spreading of the gospel so that many will be saved into your kingdom. Thank you, Lord, for helping us in our endeavor as we continue to support your work. Forgive us, Lord, of our sins. We ask all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Low, low.
to Calvary's hill one day, the Lord was led away. None else the price could pay for all my sin. He on the cross was slain, yielding his life in pain. He felt the bitter stain of all my sin. What a Savior is mine! In him God's mercies combine. His love can never decline, and he loves me. Was ever love so strong? Was ever crime so wrong? When Jesus suffered long for all my sin, he saw my greatest need, became my friend indeed. Through him I have been freed of all my sin. Oh, what a Savior is mine! In him God's mercies combine. His love can never decline, and he loves me. Amen. Parang naalala ko yung mga sinaunang awit na nagpapagising sa ating Panginoon. Hindi nagpapatulog Praise the Lord. Thank you, Doc Umbao, sa kanyang misis. Salamat po sa muling pag-invite sa akin po na makapag-share sa inyo ng gospel. At sa umaga pong ito ay naalala ko na lagi akong kinakausap ni Brother June na mag-speak, kaya lang nalilipat ng date. At nung malapit na, tsaka naman ako nagkaroon ng ubo. Kasi last week puro ubo-ubo yung mga tao tapos nilalagnat. Sabi ko, paano kaya kung hindi ako makapag-speak ngayon Sabat dahil may sakit tayo. Pero praise the Lord na bago dumating yung San Linggo ay gumaling na po. Amen? Ngayong umaga ay nais ko pong i-share ang salita ng Diyos sa bawat sa atin na may pamagat na when did the word of God came to you? Sa aklat ng Joel, mababasa po natin ang gospel na yan para maintindihan natin kung gaano kahalaga ang pabalita ng Diyos sa huling kapanahunan. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko at manalangin. O Diyos, bago po namin buksan ang inyong mga salita, mamutawi nawa sa aming puso't isipan na kami po ay tumuon sa pakikinig upang maintindihan po namin ng lubos kung ano po ang inyo pong pabalita ngayong umaga at ito po'y madala namin habang kami po ay naghihintay sa inyo pong ikalawang pagbabalik.
Pagpalain po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po, nung ako po ay non-Adventist before, ay yung aking mother ay hindi sinabi sa akin na siya pala ay Adventist. Yung side pala ng aking mother ay born Adventist sa Kasiguran, Aurora. At layman yung aking lolo. So, mahigpit ang kanilang paniniwala sa Seventh-day Adventist. Mga sinaunang mga Adventist. Mga nagluluto at nag-iimbak ng pagkain sa ipa. Pagdating ng Sabado ay luto na. Wala na talaga. Ganon. Tapos ang mga damit ay naka-ready na. Hindi ka pwedeng mamlansya. Ganon sila ka-intact nung panahon na yon. Hindi ko alam na Adventist pala sila. Doon naman sa father side ko, ay born Adventist din pala sila. Retired LE yung lolo ko, yung Rapakon, ay hindi ko rin alam na mga Adventist. Nalaman ko lang nung kinikwento sa akin ng mother ko na yung lolo ko sa Rapakon ay pag nagpe-pension, pag uwi dito, konti na lang dalang pera kasi lahat ng madaanan na kapag may humingi, binibigyan. Yan pala ang ugali ng lolo ko. So, nung nalaman ko na Adventist sila, ay nung after na nabinyagan ako dito sa Baysa. 6 kaming nabinyagan sa panahon ni Big Mama. Kilala niyo po si Big Mama, si Miss Enriquez. So, nag-crusade siya, nabinyagan po kami. 6 kami. Pero sa tulong ng Panginoon, ngayon ako po ay nakatayo sa inyo at mag-share ng Gospel of Christ. Sa aklat ng Joel, sabi diyan, when did the word of God came to you? Kailan ba dumating ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kailan? Naalala ko nung ako po ay bata, nagkaroon ng good news, ang tawag natin dyan. Yung Voice of Prophecy, nagkaroon ng pamamahayag at ang kanilang ginagamit na Bible ay Good News. Inabutan nyo ba yan? Good News? Kaya ako meron pang Bible na Good News eh. At yung kauna-unahang Biblia na yan ang kauna-unahang kong nabasa. At yan ay umulan at umaraw nasa bubong at kesame ng aming bahay. At napakapalad naman mga kapatid na nakabasa ako ng Biblia dahil sa good news na tawag natin ay ng church, program ng church. At noon ay lagi pang nagba-brown out kapag ang church natin dito sa Tagalog ay nag-conduct ng pag-aaral ng good news. Lagi pang brown out sa gabi. Pero ang Panginoon ay mabuti. Kaya sabi diyan, nasaan na ba yung ano? Okay. Gamitin natin tong Ayun. Kita niyo po ba? Okay. Naalala ko, mga kapatid, nung dumating ang salita ng Diyos sa akin, o sa atin, naalala ko kung ano ang kanyang sinabi. At dito, sa aklat ng Joel, mapapansin natin kung papaano inililid ng Diyos ang lahi ni Joel. Ang lahi ni Joel. Sabi diyan, ang salita ng Panginoon na dumating kay Joel na anak ni Petuel,
dinggin ninyo ito, ninyong mga matatanda, at pakinggan ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon baga nito sa inyong mga, ano sabi diyan? Kaarawan, o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang. Ano raw yon? Yung sinasabi ni Joel, ano raw yung dapat nating madinig o dapat ginagawa ng matatanda o mga magulang sa ating pamilya? Minsan, nakakalimutan natin mga magulang kung ano yung ating nadinig, yung ating napakinggan sa Panginoon. At hindi natin ito na i-share sa ating mga anak. Sa panahon ngayon, napakahirap na bantayan o pakisamahan ang ating mga anak. In fact, pati yung mga magulang ay mahirap na rin na makinig. At minsan, yung magulang pa ang matigas ang ulo. Sabi ni Joel, sabi nung isang binata, sabi ni Joel, tayo raw mga nakatatanda, tayo raw ang merong paraan para madala yung salita ng Diyos sa ating mga anak. Ngayon, ang dala-dala natin ay hindi na Biblia, mga kapatid. Sabi nung isang pastor, ay alam niyo naman ako nasa publishing, hindi na kailangan yung hardbound. Kasi meron na tayong nasa cellphone. Pero pag humawak ka ng cellphone, bago mo buksan yung mga SOP dyan, dadaan ka muna sa mga apps. Apps ba tawag dyan? Yung mga lumalabas na mga gusto mong panoorin, di ba? Bago ka dumaan doon sa gusto mong basahin, nakakapanood ka muna ng mga iba't ibang movie. Kaya very dangerous yung panahon natin ngayon. Even the hardbound ay sinasabi na hindi na kailangan, meron lang nasa cellphone. Kaya challenging ang ating mga pamamaraan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi diyan, saysayin ninyo sa inyong mga anak at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at ng kanilang mga anak sa susunod na mga lahi. Ibig sabihin, mga kapatid, salit-saling lahi ang dapat makarinig ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng ma-stuck dyan. Ma-stagnant yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng nandito lang sa loob ng iglesia, kundi kapag narinig natin ang salita ng Diyos, kailangan natin itong i-share sa ating mga anak. Para sa kanilang paglaki, hindi nila ito iiwan. Di ba? Kawikaan 22 verse 6. Turuan mo ang iyong anak sa kanyang lalakaran. Para pag siya'y lumaki, ang salita ng Diyos ay hindi niya iiwan. Sa salit-saling lahi, mga kapatid, ay ipapahayag natin ang mabuting balita, ang gospel. Kaya sabi ni Joel, yung salita ng Diyos, hindi pwedeng matigil lamang sa iyo. Mula sa salit-saling lahi, ay mamanahin nila ang katotohanan. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang. Bakit? Parang pagbinasa. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, kung ikaw na merong salita ng Diyos, dapat mo itong i-share kasi merong kakain yan. Yung iniwan ng tipaklong, kakainin din dapat ng balang.
Yung iniwan ng balang, kakainin din ng uod, kuliglig. Ha? Uod. At ang iniwan ng uod ay kakainin ng kuliglig. Ibig sabihin, mana-mana. Hindi pwedeng pag kinain mo, wala kang ititira. Walang kakain na iba. Kaya ang nangyayari sa atin, mga kapatid, sa totoo lang, kapag ang isang miyembro ng iglesia ay hindi marunong magturo sa kanilang mga anak ng katotohanan na kanilang narinig, mauubos tayo sa loob ng iglesia. Mawawala ang miyembro. Totoo, hindi? Totoo. Maaring ang ating mga anak ay hindi na natin masusumpungan sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat hindi nila kinain ang iyong iniwan. Kasi wala kang iniwan eh. Kaya sa iglesia, ang isang mananampalataya, kapag ito ay tunay na mananampalataya, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga lahi ay susunod para purihin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tapos na po ako. Alam nyo sa panahon ngayon, mapanganib. Sa huling panahon ngayon, mapanganib. Merong mga aral na dumarating sa loob ng iglesia na nakakasira. At yan ang pagkakaingatan natin na wag yan ang kainin natin. Ang kainin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Una, sa 2 Pedro chapter 3 verse 16-17, wala dyan. Ang sabi ng Peter, may mga tao na nagbabasa ng salita ng Diyos na gumagawa ng kanilang sariling haka-haka. At ito'y ipinapakain sa bawat isa sa atin. Tinitwist ba? Twisting the truth. At yan ang inihahain sa loob ng iglesia. Kaya sinasabi ko mga kapatid, kung tayo ay firm, matibay sa ating pananampalataya, yan ang ating ipakakain. Ngayon, lumalaganap ang LGT. What is LGT? Last Generation Theology. What is Last Generation Theology? Last Generation Theology is sila lang ang makakatalo sa huling panahon kay Satanas. Hindi nila kailangan si Kristo. Ang iglesia ng Panginoon. Walang ibang iglesia na makakatalo kay Satanas sa huling panahon kundi yung iglesia ng Seventh-day Adventist. Hindi na kailangan si Kristo. Meron ba nun theology? At ang mga yon ay yung panahon natin ngayon na nasa loob natin. The last generation theology na pumapasok sa ating iglesia na nagtuturo na makakagapi lamang kay Satanas sa huling panahon ay yung binigyan ng kapangyarihan ni Kristo ang iglesia na tatalo kay Satanas. Wow, mga kapatid. Kaya nga yung sa ating lesson, dapat maging wise tayo. San ka ba? Sa good and bad. Naalala ko yung kwento, baka nakwento ko na sa inyo, yung isang magsasabong. Di ba? Pumasok sa sabungan. At ang dala-dala ay hindi manok. Anong dala? Pato. Pato. Magsasabong siya, ang dala niya pato. Sinong sabungero ang maniniwala sa kanya na mananalo yung pato sa manok? Baka sa inyo, mayroong maniwala.
ay nung inilaban, mga kapatid, merong pumusta sa pato. Mga kapatid, tumatawa tayo. Pero sa katotohanan, meron pa rin pumupusta kay Satanas hanggang ngayon. Alam na natin na talo na si Satanas doon sa cross. Amen? Wala nang pag-asa ang kasamaan nang ang Panginoong Hesus ay napako sa cross. Lahat ng pagtatagumpay natin sa mundong ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At nakabase lamang ang pagtatagumpay natin kung titingnan natin lamang lagi ang Panginoon na nagtagumpay sa cross. Amen? There is no gospel in the last day except the 3 angels' messages. Wala na. Kahit bulaklatin nyo ang buong Biblia, yan lamang ang huling mensahe na ibinigay sa bayan ng Diyos ang ipahayag ang 3 mensahe ng anghel. Wala nang the last generation theology na lalabas, kundi ang 3 anghel lamang. Minsan, nadapa pa. Ginawa pang 4. Tama? Ano yung ika-4? Ha? Yung ika-4 na anghel, chapter 14, verse 6 ng Revelation, ay yung ika-4 ay walang iba kundi yung 144,000 na sila ang matitira sa mundong ito ng mga Seventh-day Adventists at pupunta doon saan? Ay, hindi sa langit. Pupunta muna doon sa Middle East. Oh. Tapos pagkatapos ng ng tinatawag na tribulation, babalik sila. I-spread nila yung gospel. At ang makukuha nila ay the great multitude. Wow! Grabe mga kapatid. Ibang gospel. Ha? Yan ba ang ipapakain natin sa ating mga anak? Yan ba yung gospel? Mga kapatid, sabi ni Ellen White sa early writings, kapag raw ang teaching natin ay itinuturo pa tayo doon pabalik sa lumang Jerusalem, doon sa Middle East, nawawala raw ang mensahe ng 3 anghel. Tama nga naman. Kasi hindi ka nakapokus dun sa 3 angels message. Nakapokus ka kung pupunta ka doon saan? Sa Middle East. Yan ngayon ang mapanganib sa ating iglesia. Na tayo mismo, mga miyembro ng iglesia sa panahon ngayon, ay nadadaya ng kaaway. Kahit si Satanas ay natutuwa sa atin. Bakit ko po nasabi? Saan ba yung salamin ko? Wait. Sa Apocalypse chapter 20, verse 7 to 10, lumabo na mata ko nung nagsalamin. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Di ba? At lalabas upang dumaya sa mga bansa sa nasa 4 na sulok ng lupa. Alam nyo sa English dyan, sabi doon, in the 4 corners of the earth. Alam nyo, meron pa rin mga kapatid na naniniwala ngayon, mga Seventh-day Adventists din, na ang mundo ay hindi bilog. Lapad. May kanto. Hindi bilog. Ay yung kasi 4 corners, oh.
nadaya pa rin. Biruin nyo, ang tagal-tagal ng Adventist na naniniwala na ang mundo raw ay hindi bilog. Lapad. Dahil dyan sa talatang nga. Alam nyo ba yung tinatawag na four corners of the earth sa Apocalypse chapter 20? Ang ibig lamang sabihin yan, di ba meron tayong compass? Ano yung una? North, South, East, and West. Sabi dyan, pagkatapos ng 1,000 taon, yun raw pong masasama. Hindi po mabuti ha. Tinawag dyan na Gog and Magog. Ano bang Gog and Magog? Naalala nyo nung nag-sermon ako dito about rebellion? This is the continuation of this message. What is Gog and Magog in Revelation chapter 20? Ano ba yan? Nabasa niyo po ba yan? Okay, explain natin ng konti. Ang Gog and Magog, para makuha natin yan, bakit minention yan sa Revelation chapter 20? Sapagkat, ang titulo pala o pagkatawag ng Diyos sa mga masasama ay tinawag na Gog and Magog. Mababasa niyo yan sa Ezekiel chapter 38 at 39. Ezekiel. Na ang ibig sabihin ng Gog and Magog, mga rebellious people, mga barbarian, mga lumaban sa Diyos, hindi nagtiwala sa Diyos, mga pasaway, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya, lahat sila, bago dumating ang paghahatol sa 1,000 taon, lahat yan nangamatay. At sila'y bubuhayin after the 1,000 years, ang tawag sa kanila ay Gog and Magog. Mga rebellious people, mga kalaban ng Diyos. Ang tanong, gusto niyo po bang maging kalaban ng Diyos? Bakit pumupusta pa tayo kay Satanas? Bakit hindi pa nababago ang ating buhay? Bakit hanggang ngayon ay nandoon pa rin tayo sa kasalanan na hindi natin maiwan? Kaya sabi diyan, in the four corners of the earth, itong Gog and Magog, kahit saan yan namatay, basta masama ka. Kung napunta ka ng Amerika, kung saan kang bansa namatay, kung kinain ka ng isda, kung naipit ka ng malaking bato, nadurog ka, naging apo ka, sa 4 na sulok ng mundo, bubuhayin ka ng Diyos para ikaw ay hatulan. Makakaligtas ba o hindi? Hindi. Kaya sa 4 na sulok ng mundo, kahit ikaw ay namatay na makasalanan at namatay ka dyan, sasabihin mo, ay hindi na ako mabubuhay. Hindi. Sabi ng talata, bubuhayin ka ng Diyos para sa isang paghahatol kasama si Satanas. Nakukuha niyo po ba ang gospel? Ang gospel ay pag-ibig ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya. At kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, magkakaroon tayo ng paghahatol sa Diyos. Sabi ko nga sa sarili ko, Panginoon, kung hindi man ako maligtas, wag mo na akong buhayin sa ikalawa. Pwede ba yon? Brother Oben? Pwede ba? Hindi eh. Kasi sabi ko, Panginoon, wag mo na akong buhayin kung hindi naman ako maliligtas ngayon. Kasi hindi naman ako mananalo. Bakit? Tingnan niyo dyan. Di ba makikipaglaban uli sa Diyos? Sabi dyan ay magpupulong-pulong sila at pipilitin nilang akyatin ang ang Jerusalem, pero hindi na mangyayari. Ano mangyayari? Babagsak ang apoy at asupre.
nashare ba natin yan sa ating mga anak? Na merong judgment na mangyayari? Merong paghahatol na kahit saan ka mang mapunta, kapag ikaw ay namatay, ay bubuhayin ka ng Diyos. Kung ikaw ay makasalanan, mamamatay ka uli. Nashare ba natin yan sa ating mga anak? O anak, eto cellphone, maglaro ka muna hintayin mo ako dyan. Ganun na lang, ano? Next. Sa early writings, page 345, sabi dito, alam niyo mga kapatid, kaya ako nagsalita nito. Minsan, nag-speaker ako sa Baysa. May mga Katoliko, nakikinig. May nandun pa sa harapan. Sinabi ko yung katotohanan na hindi talaga maliligtas ang isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan at pagsaway sa kautusan ng Diyos. Bakit po? Kasi ito, nabasa ko kasi ito. Sabi niya, kinukuha ng mga ministro ang kanilang mga talata mula sa salita ng Diyos. Ngunit, ang ipinangangaral ay mga makikinis na bagay. Praise the Lord. Karamihan pala ngayon sa huling panahon, ang mensahe ng mga pastor ay mga grace, love. Diba, punta ka sa born again. Mahal tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay patatawarin tayo. Pero hindi itinuturo na ang isang taong gawa ng kasalanan ay hindi mapapatawad ng Diyos. Sabi diyan, ang kinukuha ng mga pastor ay yung makikinis na salita ng Diyos. Ngunit, ang ipinangangaral ay mga makikinis na bagay. Sa bagay na ito, ang katutubong puso ay hindi nakakaramdam ng anumang pagtutol. Tama o mali? Tama. Hindi yan magtututol kasi ang ganda niyan grace yan. Pagpapatawad yan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi ko yan tinututulan kung yan lagi ang sermon ng pastor, sabi ni Ellen White. Pero, sabi diyan, walang anumang bagay sa karaniwang ministeryo ang nakakapukaw sa puot ni Satanas. Nagpapanginig sa mga makasalanan o kumakapit sa puso o budhi ng mga natatakot ng mga katunayan ng isang paghuhukom. Bakit? Hindi nasasabi. Hindi napapakinggan. Ang laging napapakinggan ay puro pag-ibig. Walang problema yon. Pero hindi sila napupukaw kasi tuloy pa rin ang gawa ng kasalanan. Tapos sasabihin naman, mabait ang Diyos, patatawarin tayo, tuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan. Mabait ang Diyos, tuloy pa rin. Hindi yon ang ipinangangaral. Bakit? Hindi nababago ang puso. Pero, kung bibigyan natin ng tunay na gospel, kasama ang judgment. Amen? Kasama yan. Huwag i-separate. Hindi laging pag-ibig ang gusto ng Panginoon, kundi kailangan mabago ka na huwag kang paulit-ulit ng kasalanan mo. Para sa pagdating ng judgment, kasama ka sa Kanyang ililigtas na ikaw ay nagsisi at nagbago sa iyong kasalanan. Ang mga sinasabi at ginagawa ng mga tao ang palaging tinatalakay sa halip ng malinaw o humihiwang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan, natapos na ang sermon sa maghapon ng Sabado. Puro tawanan. Tawanan ng tawanan. Patawa ng patawa. Pag uwi sa bahay, anong sermon? Ay, ang galing.
tuwan-tuwa kami. Ano ang sermon? Basta magaling siya magpatawa. Pagdating sa bahay, ang nalaman, yung katatawanan, hindi yung salita ng Diyos. Oh. Dapat, sabi diyan, ang naiiwan sa ating mga puso ay yung salita ng Diyos na nakakahiwa upang baguhin ang ating makalupang makasalanan. Amen? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi naman masamang magpatawa. Pero kung yan lang ang matututunan ng nakikinig sa iyo, huwag mo nang gawin. Kasi hindi katawa-tawa ang salita ng Diyos. Huwag nating gawing entertainment. Lalong-lalo na ang pulpito na ginagamit sa kabanalan ng Diyos. Early writings, paliit ng paliit. Lalong lumit, di ko na makita. Ha? Pwede ba akong bumaba? Okay. Lumit. Sabi dyan. Hello. Hello. Ayan. Sabi dyan, marami sa mga masama ang nagalit na mabuti habang tinitiis nila ang mahirap na mga salot. Biruin mo. Dahil sa kasalanan ng mga pastor, buti walang pastor dito patawarin tayo. Mga leader ng iglesia, mga matanda sa iglesia, brother, hindi nagsesermon ng nakakahiwang salita. Pinababayaan, kundi puro tahapyaw, nahihiya, natatakot. Naalala ko yung mayayaman ang tawag sa kanila. Doon sa elite ministry, sabi ng pastor, hayaan mo na silang magsuot ng mga palamuti nila kasi baka magtampo yan, hindi na dumalo. Ganon ba yun? Ganon ba ang message ng Panginoon na hahayaan mo lang sila na pabayaan mo sa araw ng Sabat ay dumadalo na naka-short, may hikaw, kung ano-ano pa, tapos kakain kung saan-saan sa araw ng Sabat? Dahil lang pag sinabihan mo ay aalis na, baka hindi na dumalo. Ganun ba yon? Mga kapatid, sabi rito, marami sa mga masasama ang nagalit na mabuti habang tinitiis nila ang hirap ng mga salot. Bakit? Kasi nararanasan nila yung 7 salot. Sa dahilan, sinisising mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak naman ay sinisisi ang kanilang mga magulang, ang mga kapatid na lalaki ay sumisisi sa kanilang mga kapatid na babae at ang mga kapatid na babae naman ay sumisisi sa kanilang kapatid na lalaki. Bakit? Hindi shinare, hindi pinakain gaya ng mga tipaklong na nag-iiwan para kainin ng uod. Hinayaan, pinabayaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sabi doon, malakas na taghoy ang narinig sa lahat ng mga lugar ganito. Ikaw ang pumigil sa akin sa pagtanggap ng katotohanan, dapat sanang naligtas sa akin mula sa kakilakilabot na panahong ito. Sana. Sabi, sige lang, magsuot ka lang yan kasi mabait naman ang Panginoon. Hindi naman tumitingin ang Panginoon sa paghihikaw mo o sa mga pananamit mo, kundi sa puso. O kahit anong gawin mo sa araw ng Sabat, may intindihan ng Panginoon yan. Hindi alam na yung mga pasaway, sumusuway sa kautusan ng Diyos ay daranasin ang 7 salot. Nagsisisi ngayon. At ang sinisisi ay yung mga pastor, yung mga elders, yung mga diakono. Sama na natin yung mga miyembro para lahat tayo. Di ba? Wala tayong ginagawa. Binalingan naman ng mga tao ang kanilang ministro. Mabuti na lang, hindi tayo naging ministro, brother. Very emphasized dito, naka-impose. Na may matinding poot at sinisisi na sinasabi, hindi mo kami
binalaan ang kanilang sinasabi kanina, mga mabubuti, hindi nakakahiwang puso. Sinabi mo sa amin na ang buong sanlibutan ay magbabalik loob at isisigaw ang kapayapaan upang mapatahimik ang bawat pangambang babangon. Hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa oras na ito. At ang nagbababala sa amin ay sinabi mong mga panatiko, mga Seventh-day Adventist. Yan ang part natin. I-share natin ang gospel. Who is the gospel? Jesus Christ, na namatay sa cross at muling babalik para hatulan ang masama at bigyan ng regalo ng buhay na walang hanggan ang mga nagtatapat. Amen? Sabi niya, ngunit nakita ko na ang mga ministro ay hindi nakatakas sa galit ng Diyos. Ang kanilang paghihirap ay 10 makasampung. Ang dami. Kawawa naman yung mga pastor, mga elders na hindi gumaganap sa tungkulin at pinababayaan ang gospel na mawala. Ang nakakatakot, mga kapatid, pag hindi natin ito ginanap, mauubos tayo sa iglesia. Malalaman na lang natin na unti-unti nang wala ng miyembro. Bakit? Kinain na ng lobo. Napabayaan na. Kinain na ng sanlibutan. Iba na yung kanilang pamumuhay. At babalik lamang sila kapag dumating ang pagsubok sa kanila. Amen! Kung makabalik. Praise the Lord! Kung makabalik at magbago at magsisi. Yan, makasampo ang hirap na daranasin ng mga pastor at mga leader. Kasama ni Satanas. Next. Maaga pa naman, Sino ang taong mga ito na parurusahan sa dagat-dagatang apoy? Tingnan nyo, baka kandidato tayo dyan. Medyo tingnan natin mabuti. Mga duwag. Anong ibig sabihin ng mga duwag? Takot magpahayag ng mabuting balita. Gusto lamang ay nakaupo sa loob ng iglesia. Ni sa kanilang pamilya ay hindi na i-share ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos at paghahatol ng Diyos. Duwag. Baka kasi magalit yung anak. Magalit si mama. Magalit si biyanan. Pero sa bandang huli, iiyak tayo. Iiyak tayo. Mananampalataya. Tama? Yan yung mga susunugin. Mga matay tao. Mamamatay tao. Murderers. Sinungaling. Alam nyo ba yung sinungaling? Tayo yun, mga sinungaling na tayo. Magsisi na tayo. Patawarin tayo ng Diyos. Na ngayon ay napakinggan natin, magsisi tayo na, Panginoon, nakakagawa po kami ng pagsisinungaling. Maaari ba ngayong umaga ay patawarin niyo po kami upang hindi kami makasama diyan. Amen? Maki, apid, adol, terer. Ha? Tama ba yan? Adultery. Mga may asawa na gusto pang mag-asawa ng iba. Hindi pala yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero,
Kung magsisisi ka ngayon at narinig mo ang pabalitang ito at nabubuhay ka ngayon at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, yan mga yan ay nagawa ko, patawarin mo ako ngayon. Papatawarin ka ng Diyos o hindi? Papatawarin. At sabi ng Diyos, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Amen? Hindi ko naman sinasabing wala kayong kaligtasan. Ang sinasabi ng salita natin ngayon ay pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano sumunod? Ay, manlalasing. Lasenggo ba? Yung halos araw-araw ay inom ng inom. Tubig lang. Manlalasing. Tinuring mong Kristiyano, pero nakikita mo ay laging inom ng alak. Ano pa isa? Manggagaway. Manggagaway. Ano yung manggagaway? Witchcraft. Meron ba dito nun? Mabuti na lang wala, brother. Baka delikado tayo pagbaba natin eh. Oh. Kunan tayo ng buhok. Mabuti, wala kaming buhok. Oh. Ano pa isa? Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito, malawak ito. Yung mapagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang yan ng may mga rebulto. In fact, pag binasa natin ang sulat ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 20, yung tiyan natin, 19 to 20, yung tiyan natin, ginagawa rin natin yan, Diyos. Kung ano ang gusto ng tiyan natin, kinakain natin. Malawak yan. Lahat ng mga bagay na inuuna ang mga bagay kaysa sa Diyos, ang tawag ng Biblia dyan ay Diyos-Diyosan. Etc. Laban sa kalooban ng Diyos. Yan ang mga taong hindi maliligtas. Yan ang mga taong susunugin sa lake of fire, sa impyerno. Ha? Wala pang impyerno ngayon, ha? Iyahanda pa lang yan after ng 1,000 years na mangyayari sa huling panahon. Sabi ni yung gospel na tinatalakay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Wala na. Kapag ang isang mangangaral ay hindi nakasentro ang kanyang pagtuturo kay Kristo, mag-isip-isip na kayo. Kasi ang laman ng Biblia, walang iba kundi si Kristo. Even the Father teaching us kung sino si Kristo. Diba? In John 3:16. Walang ibang laman ng Biblia mula sa Genesis chapter 3 verse 15 to 17 na sabi doon, yung propesiya na gagapi sa ahas ay walang iba kundi si Kristo. At walang ibang mensahe sa Biblia in Revelation na huling tatayo na manindigan at magliligtas sa atin ay walang iba kundi si Kristo. The Alpha and Omega. Kapag ang isang mangangaral ay hindi nakapokus kay Kristo na siyang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo, mag-isip na tayo. Baka hindi yan ang tunay na pagkain na dapat nating kainin. Di ba? Sabi sa Revelation chapter 1 verse 13 to 18, nakita ni Juan ang kamanghamanghang katayuan ng Diyos na ang kanyang damit ay parang maputing niebe at ang kanyang bibig ay nagsasalita na may mga kidlat
At siya'y nasubasob. At sabi ng nagsasasalita sa kanya, huwag kang matakot, Juan. Ako ang Diyos na namatay at nabuhay. Sinong Diyos yan? Sino bang Diyos na namatay at nabuhay? Very clear, mga kapatid, na si Kristo ang Diyos na namatay at nabuhay. The Alpha and Omega. In fact, maraming tumutulig sa gospel. Karamihan ngayon ay ang ating Panginoon ay ibinabalik sa kaalaman ng mga scribe and Pharisees na siya'y walang karapatan tanggapin nating Diyos. Ibinabalik siya sa katayuang tao. At wala siyang kapangyarihan gaya ng kapangyarihan ng Diyos Ama. In Matthew chapter 28 verse 18 to 19, all authority, di ba? All power ay ipinagkaloob kay Kristo, kay Jesus. Kaya ngayon, mga kapatid, ang humahawak sa atin ngayon para tayo ay maligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? At yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Na ilapit tayo kay Kristo para sa kanyang pagbabalik, sa ikalawang pagbabalik. Tayo ngayon dito na umiibig sa kanya at nananampalataya sa kanya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi ni tawag dito sa Exodus chapter 6 verse 7, kung ikaw ay naglalakad o nakatayuman o nakaupuman o nakahigaman, ano sabi? Ituro mo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. Huwag niyong pababayaan. Huwag nating pababayaan na mawala ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Para pagdating ng Panginoon, sama-sama tayong sasalubong sa Kanya. Amen? Last text. Basahin natin. Maliit uli Joshua chapter 24 verse 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Diba sabi sa lesson? Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng mga ilog o ang mga Diyos ng mga armoneho ng lupain nila ay inyong tatahanan. Sabi diyan, ngunit sa ganang akin, ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Diyos, sa Panginoon. As for me, in my house, we will serve the Lord. Pagpalain po tayo ngayong umaga. For our closing song, let's sing Great is Thy Faithfulness.
Let's all stand. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars and their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and appeals that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let us pray. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapailang lang ng papuri at pasasalamat sa mensahe na aming pong narinig. Amin pong hiling, O Diyos, na manuwari na ang lahat po na narito sa iglesyang ito ng Remnant Church, kasama ng aming mga mahal sa buhay, ay inyo po kaming iligtas at ilayo sa anumang kapahamakan. At kung dumating man ang paghahatol, ay makasama kami doon sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, O Diyos, bayan ng Diyos, pagpalain, ingatan tayo ng mga piniling anghel na galing sa Panginoon at paggabay ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home.
Jesus love, Jesus saves. Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya magawak hanggang wakas. Si Jesus kay lapit ng dumating.